Marshall Peak, Kabanata 3833. Kakaibang pinto. Sa kawalan, kumunat ng mahigpit ang noo ni Yang Kai. Hindi madaling sabihin ang paglipas ng panahon sa labas ng universo, ngunit dapat ay kalahating taon na ang nakalipas mula noong araw na nakatagpo niya ang 10,000 joint worm. Sa nakalipas na 6 na buwan, hinahanap niya si Zhang Ruoshi sa malapit. Paminsan-minsan, ihahagis niya ang Space Spirit Bead, ngunit sa kasamaang palad, wala siyang nakita. Walang balita tungkol kay Ruoshi. Matapos maglibot sa loob ng kalahating taon, nakita na talaga ni Yang Kai ang lahat ng uri ng panganib sa labas ng universo. Hindi niya alam kung gaano karaming nakakatakot na pag-iral tulad ng 10,000 joint worms ang nasa malawak na universo na ito. Marami na siyang na-encounter sa kalahating taon na ito, ngunit hindi lahat ay 10,000 joint worms, may iba pang halimaw. Talaga, sila ay napakalaki sa laki, hindi gaanong mababa sa 10,000 pinagsanib na uod at sa Giant God Spirit. Gayunpaman, kahit na ang mga pag-iral na ito ay may mga nakakatakot na aura, tila sila ay medyo kulang sa katalinuhan, kung ito man ay ang Giant God Spirit o ang 10,000 joint worm. Nakita sila ni Yang Kai mula sa malayo, at hanggat iniiwasan niya sila sa tamang panahon, ligtas siya. Sa nakalipas na 6 na buwang paggala, nakahanap pa siya ng mundo sa labas ng universo. Ito ay isang mundo na katulad ng Star Boundary, ngunit bago siya makalapit, naramdaman niya ang ilang masamang hangarin mula sa mundong iyon na nakakulong sa kanya. Ang mundong iyon ay mayroon ding mga Panginoon sa antas ng mga Great Emperor. Bagamat si Yang Kai ay isa na ngayon sa mga Great Emperor, lubhang hindi matalinong magmadaling pumasok sa mundo ng ibang tao, kaya pagkatapos na mapansin ang puot, lumihis si Yang Kai at umalis. Kung iisipin, mas dapat alam ni Ruoshi ang mundo sa labas ng universo na ito kaysa sa kanya. Bukod dito, hindi rin mahina ang kanyang lakas. Hanggat makakatakas siya sa tiyan ng libong pinagdugtong na uod na iyon, walang problema. Ngunit pagkatapos nitong paghihiwalay, sino ang nakakaalam kung kailan sila muling magkikita? Napakalaki ng universo, at napakaliit ng pagkakataong magkita muli ang dalawang tao. Pagkaraan ng isa pang buwan, kinailangan ni Yang Kai na tanggapin ang realidad. Ibinigay niya ang intensyon na ipagpatuloy ang paghahanap kay Zhang Ruoshi at nagtakda ng direksyon at sumulong. Ngayon na siya ay tumalon mula sa tanikala ng universo at napunta sa mundo sa labas ng universo, oras na para kumpletuhin ang kanyang hindi natapos na negosyo at maghanap ng mga pahiwatig tungkol sa World Tree. Marahil sa oras na matagpuan niya ang World Tree at bumalik sa Star Boundary, si Zhang Ruoshi ay naghihintay na sa kanya doon. Taglay ang gayong pag-asa sa kanyang puso, nagpatuloy siyang kay pasulong. Ang paggalugad ng mag-isa at paggala ng mag-isa ay nagbigay sa kanya ng pakiramdam ng pagiging pamilyar na hindi niya naramdaman sa mahabang panahon. Noong una siyang pumasok sa Star Territory mula sa Tongzuan Realm, at noong pumasok siya sa Star Boundary mula sa Tongzuan Realms Territory, anong oras siya hindi nag-iisa? Bagamat mapanganib ang mundo sa labas ng universo, hanggat ang isang tao ay matapang na sumulong, magagawa nilang magbukas ng landas. Ang kanyang estado ng pag-iisip ay biglang naging malinaw, at hindi niya maiwasang mapuno ng pag-asa para sa daang hinaharap. Isang araw, habang lumilipad sa kawalan, biglang nagbago ang ekspresyon ni Yang Kai habang ibinaling niya ang kanyang ulo upang tumingin sa isang tiyak na direksyon. Hindi niya alam kung ilusyon ba iyon o hindi, pero sa pagkakataong iyon, tila may narinig siyang mahinang tawag mula sa direksyong iyon. Sa sandaling ito, kumalma siya at nakinig ng mabuti, ngunit walang bakas nito. Likas na pinananatili ni Yang Kai ang kanyang pagbabantay sa lahat ng oras dahil sa mga panganib ng Void. Mahigpit ding binantayan ng Soul Wormang Lotus ang kanyang isip, na pinipigilan itong masakop ng mga panlabas na puwersa. Bahagyang nakasimangot, medyo kakaiba ang naramdaman ni Yang Kai, ngunit dahil walang abnormalidad, nag-relax siya at nagpatuloy sa pagsulong. Matapos maglakad ng kaunting distansya, muling pumasok sa kanyang tainga ang mahinang halatang tawag na iyon. Agad na huminto si Yang Kai at naging solemn na ang kanyang mukha. Sa unang pagkakataon, maaari niyang sabihin na ito ay isang ilusyon, ngunit sa pangalawang pagkakataon, ito ay hindi mabigyang katwiran. Nangangahulugan ito na ito ay hindi isang ilusyon, at talagang mayroong isang bagay doon. Pagkatapos mag-isip ng ilang sandali, tumalikod si Yang Kai at nagmamadaling pumunta sa pinanggalingan ng boses. Ang Soul Wormang Lotus ay hindi nagpakita ng anumang abnormalidad, at si Yang Kai ay walang napansin na kakaiba, kaya ang boses na iyon ay dapat na hindi nakakapinsala. Ang kanyang kasalukuyang pag-unawa sa outside universe ay limitado sa kung ano ang natutunan niya mula kay Zhang Ruoshi sa simula. Kung talagang may tao sa kabilang panig, marahil ay mahahanap niya sila at magtanong sa paligid. Gayunpaman,
bago iyon, kailangan niyang tiyakin na walang panganib doon. Sa anumang kaso, ito ay mas mahusay kaysa sa tumakbo sa paligid sa kawalan tulad ng isang walang ulo na langaw. Ang paglipat sa void ng walang anumang pagtutol, maaaring pataasin ni Yang Kai ang kanyang bilis hanggang sa kawalang hanggan hanggat gusto niya, ngunit upang mabantay ang laban sa ilang posibleng panganib, pinanatili pa rin niya ang isang kontroladong bilis. At sa nakalipas na 6 na buwan, natuklasan din ni Yang Kai na ang mundo sa labas ng void ay napakalinis, hindi katulad ng Starfield sa Lower Star Territory kung saan maraming asteroid. Kung iisipin itong mabuti, dapat ay may kinalaman ito sa Giant God Spirit Clan. Ang Giant God Spirit Clan ay may likas na divine technique na nagpapahintulot sa kanila na maamoy ang aura ng namamatay na mundo ng maaga, at pagkatapos ay pumunta doon upang maghintay ng pagkain. Kapag namatay ang mundo, sila ay lalamunan ng buo. Ang mga patay na mundo ay kinain na ng mga Giant God Spirits, kaya paano magkakaroon pa rin ng dagat ng mga asteroid sa universo na ito? Malamang na kinain na sila ng Giant God Spirits noon pa man. Sa pag-iisip tungkol dito, ang Giant God Spirits ay tila nililinas ang basura ng universo. Hindi niya alam kung gaano na siya katagal lumilipad pasulong, ngunit habang lumalayo siya, mas nagiging halata ang tawag. Naramdaman ni Yang Kai na medyo malayo pa siya sa kanyang destinasyon, ngunit hindi ito dapat masyadong malayo. Sa wakas, isang araw, isang nagniningning na punto ng liwanag ang biglang lumitaw sa isang malaking nebula sa kanyang harapan. Nayanig ang isip ni Yang Kai, at lihim niyang naisip na sa wakas ay dumating na siya. Nang itinoon niya ang paningin dito ay hindi niya maiwasang magulat. Napakalayo nito, kaya hindi niya ito malinaw na makita, ngunit malabong naramdaman ni Yang Kai na ang bagay na ito ay tila. Nakita na niya ito sa isang lugar noon. Binilisan niya at nagmamadaling lumapit. Pagkalipas ng ilang araw, naging kakaiba ang ekspresyon ni Yang Kai. Sa harap niya, tahimik na nakatayo sa void ang isang malaking oval-shaped light curtain. Sa itaas ng light curtain, isang kakaibang liwanag ang patuloy na kumikislap, at mula sa hugis itlog na light curtain, napakalinaw na pagbabago-bago ng law of space ay ipinadala. Isang realm gate. Nagtaas ng kilay si Yang Kai. Dati, kapag siya ay nasa malayo, pakiramdam niya ay medyo pamilyar ang bagay na ito, ngunit ngayon na siya ay tumingin sa malapit, ito ay talagang napakapamilyar. Sa Demon Territory, ang mga kontinente ay nahahati, at ang bawat kontinente ay konektado sa isa't isa ng isang realm gate. Ang hugis itlog na light curtain sa kanyang harapan ay eksaktong kapareho ng isang realm gate. Ang pagkakaiba lamang ay ang sukat. Kung ikukumpara sa realm gate sa Demon Territory, ang pagkakaiba ay parang pagkakaiba lang ng apo at lolo. Walang paghahambing sa lahat, malaki, hindi mapapantayan. Tinansya ni Yang Kai na kahit ang Giant God Spirit at ang 10,000 jointed insect ay madaling makadaan sa realm gate na ito, kaya maiisip ng isa kung gaano kalaki ang realm gate na ito. Para sa gayong realm gate na biglang lumitaw sa void, hindi ito maaaring baliwalain ni Yang Kai kahit na ayaw niya, lalo na nang ang mahinang tawag ay nagmula sa realm gate na ito. Kahit na hindi niya alam kung ano ang tawag sa realm gate na ito sa mundo sa labas ng universo, ibang pangalan lang ito, at ang tungkulin nito ay walang iba kundi ang mag-shuttle sa pagitan ng dalawang lugar. Pagkalipas ng ilang araw, sa wakas ay nakarating na si Yang Kai sa realm gate na ito. Nakatayo sa isang lugar na libu-libong milya ang layo mula sa realm gate, naramdaman niya ang lawak ng bagay na ito, at napagtanto kung gaano siya kaliit. Napabuntong hininga si Yang Kai, kakaiba talaga ang mundo sa labas ng universo. Nararamdaman niya na ang realm gate na ito ay hindi artificial na pinino, ngunit natural na nabuo. Mula dito, nagkaroon ng napakalinaw na pagbabago-bago ng space law, at walang gaanong panganib. Hanggat ang isa ay sapat na malakas, kahit sino ay madaling makadaan sa realm gate na ito. At ang tanong ay, nasaan ang kabilang dulo ng realm gate na ito? Ano ang tawag sa kanya sa kabila? Sa paligid ng malaking realm gate na ito, lumipad si Yang Kai ng higit sa 10 oras bago siya halos umikot sa paligid nito. Nakatayo sa parehong lugar, napakamot siya ng ulo. Kung makapasok o hindi, medyo mahirap magdesisyon si Yang Kai. Kung hindi siya pumasok, nakarating na siya dito, at mahigit kalahating taon na siyang gumagala sa void. Maliban sa makatagpo ng ilang malalaki at nakakatakot na halimaw, natagpuan lamang niya ang isang mundo ng universo, at hindi siya nakipag-ugnayan sa anumang bagay sa labas ng universo. Kung siya ay pumasok, hindi niya alam kung may panganib sa kabilang panig, at kung mayroong isang pagtambang sa kabilang panig, maaaring makatagpo siya ng hindi inaasahang sakuna sa sandaling siya ay lumabas. Ngunit hindi siya nag-atubili ng matagal, at nagpa siya si Yang Kai, pumasok. Sa daan, maraming panganib, at ilang beses na siyang nakatakas sa kamatayan.
Kung natatakot siya dahil pinaghihinalaan niyang mahirap ang daan, paano siya maglalakbay sa labas ng universo? Mas mabuting bumalik ng maaga sa Star Boundary para magretiro, at hindi na mababa ang kanyang lakas ngayon, kahit na nakatagpo talaga siya ng ilang panganib, baka may kapangyarihan siyang lumaban. Dahil nakapagdesisyon na siya, hindi na siya magdadalawang isip. Kumindayog ang kanyang figure, at bumulusok siya sa Realm Gate sa kanyang harapan. Tulad ng isang bato na itinapon sa dagat, ang Realm Gate ay nanatiling kalmado, at isang maliit na alon lamang ang lumitaw sa lugar kung saan pumasok si Yang Kai, at pagkatapos ay bumalik ito sa normal. Si Yang Kai, na pumasok sa Realm Gate, ay naramdaman ang pag-ikot ng mundo, isang malakas na presyon ang bumagsak mula sa lahat ng direksyon, na parang may walang katapusang puwersa na umaatake sa parehong oras. Nagmamadaling ginamit ni Yang Kai ang kanyang chi para lumaban, at nabigla siya. Ang pressure ay isang bagay na tanging ang mga Great Emperor lamang ang makakalaban. Sa madaling salita, ang Realm Gate na ito lamang ay isang bagay na tanging ang mga nakakondense ng Dowsil ang kwalipikadong dumaan. Parang libu-libong taon na ang lumipas, at parang sa isang iglap, biglang nawala ang pressure sa paligid niya. Nang bumalik sa katinoan si Yang Kai, wala pa rin siyang laman, at nang lumingon siya sa paligid, lalo siyang nataranta. Anong kalokohan? Matapos lumunin ng Thousand Segment Worm, hindi maipaliwanag na tumakbo siya palabas ng ganito, at pagkatapos dumaan sa isang Realm Gate, ganoon pa rin ito. Kung hindi dahil sa katotohanang walang palatandaan ng Realm Gate sa paligid niya, iisipin ni Yang Kai na siya ay nasa lugar pa rin. Ngunit pagkarating dito, naging mas malinaw ang tawag mula sa hindi nakikitang mundo. Walang pag-aalinlangan, umindayog ang figure ni Yang Kai, at sumugod siya sa direksyong iyon. Makalipas ang kalahating araw, biglang huminto si Yang Kai at tumitig sa harapan niya na may pagtataka. Sa kawalan, mayroong isang Realm Gate, nakatayo doon mula sa manipis na hangin, at ang tawag na umabot sa kanyang mga tainga sa lahat ng oras na ito ay nagmumula sa Realm Gate na iyon. Halos naisip ni Yang Kai na nakakakita siya ng mga bagay-bagay, at kinusot niya ang kanyang mga mata, at muling tumingin ng mabuti. Sa katunayan, mayroong Realm Gate doon, at ito ay isang malungkot na Realm Gate, na sobrang biglaan. Ang Realm Gate ay hindi mukhang kakaiba. Ang Realm Gates ng mga ordinaryong tao ay may mga ilong ng pinto, mga kumakatok sa pinto, at dalawang batong leon na nakasquat sa kaliwa at kanan ng Realm Gate, na nakalabas ang kanilang mga ngipin at mukhang napakabangis. Walang mararamdaman si Yang Kai kung makakita siya ng ganoong Realm Gate saan man sa Star Boundary, ngunit sa malawak na universo na ito, sa kawalan, kakaiba ang isang Realm Gate kahit paano niya ito tingnan. Martial Peak, Kabanata 3834, Maliit na universo. Pagdating sa harap ng pinto, sinulyapan ni Yang Kai ang dalawang stone lion na nakasquat sa kaliwa at kanan. Bahagya niyang naramdaman na ang tila ordinaryong batong mga leon na ito ay hindi kasing simple ng tila. Kung talagang ordinaryong nilalang sila, paano sila lilito sa kawalan na ito? Nang ma-curious siya, may biglang nagsalita mula sa likod ng pinto. Sinong maliit na kaibigan ang dumating? Nabigo ang matandang master na ito na tanggapin ka mula sa malayo, mangyaring pumasok para sa isang chat. Mahinahon ang boses, parang simoy ng tagsibol, na nagdulot kay Yang Kai na makaramdam ng mainit na pakiramdam sa buong katawan niya. Kahit na biglang dumating ang boses na ito, hindi man lang siya inistorbo nito at sa halip ay ipinadama sa kanya na natural ito. Gayunpaman, medyo nagulat si Yang Kai, kung tutusin, iisang pinto lang ang nasa harapan niya, at bagamat may dalawang batong leon na nakasquat sa pintuan, walang puwang, kaya nasaan ang taong nagsalita. Sumilip sa likod ng pinto, walang nasa likod nito. Nang marinig ang matandang boses, alam ni Yang Kai na ang taong nagsalita ay hindi bata. Saglit na nagmumuni-muni, naramdaman niyang pinakamahusay na kunin ang mga bagay sa pagdating nito, kaya kinuyam niya ang kanyang mga kamao at nagtanong. Nasaan si Senior? Paano makakapasok si Junior? Tumawa ang matandang boses. Buksan mo lang ang pinto. Tumanggo si Yang Kai at itinulak ang pinto. Pag-abot, inilagay ni Yang Kai ang kanyang kamay sa pinto at marahang itinulak. Bumukas ang pinto, ngunit ang tanawin ng kawalan ng laman sa hindi lumitaw ang kabilang panig ng pinto. Sa sandaling bumukas ang pinto, isang makulay na liwanag ang kumislap sa harap ng kanyang mga mata, na sinundan ng napakalaking puwersa ng pagsipsip. Walang oras si Yang Kai na mag-react bago siya sinipsip sa loob. Nang bumalik siya sa kanyang katinoan, nakatayo siya sa isang higanteng bahura, ang ingay ng mga alon na umaalingaw-ngaw sa kanyang mga tainga. Pagtingin niya sa itaas, nakita niya ang isang asol na langit at puting ulap, at tumingin siya sa ibaba, nakita niya ang mga alon na humahampas sa dalampasigan. Napakurap si Yang Kai at hindi napigilan tumatawag. Little Universe,
Ang mga cultivator ng Heaven Opening Realm ay maaaring lumikha ng isang mundo sa loob ng kanilang mga katawan na umiral sa pagitan ng katotohanan at ilusyon. Ang mundong ito ay ang tinatawag na Little Universe, at ang mga maaaring lumikha ng Little Universe ay pawang mga master ng Heaven Opening Realm. Mula sa gilid ay may tumawa. Medyo maganda ang paningin ng munting kaibigan, ito ang Little Universe ng matandang master. Lumingon si Yang Kai sa pinanggalingan ng boses at nakita ang isang matandang lalaki na may puting buhok at balbas na nakatayo hindi kalayuan mula sa kanya. May magiliw na ngiti sa kanyang mukha. Bahagyang matambok ang matanda, at ang mga kulubot sa kanyang mukha ay pawang mga bakas ng Flowing Time Great Emperor. Nakasuot ng mahabang itim na damit ang matanda. Walang kahit kititing na alikabok sa katawan niya. Nagbigay siya ng pakiramdam ng isang napaliwanagan na master. Hawak niya ang isang bilog na mangkok sa isang kamay at ibinaluktot ang mga daliri ng kabilang kamay. Paritmo niyang tinapik ang mangkok. Ang kakaiba ay sa tuwing kumakatok siya, walang lumalabas na tunog, ngunit may nararamdaman si Yang Kai sa bawat katok niya. Naalala ang tawag na gumabay sa kanya hanggang dito, biglang naunawaan ni Yang Kai. Si Old Sir ba ang tumatawag sa akin? Napangiti ang matanda. Tama, saan ka galing, munting kaibigan? Sinabi ni Yang Kai. Ang aking bayan ay isang baog na lugar. Hindi ko alam kung ano ang tawag dito. Bagamat ang matandang nasa harapan niya ay tila hindi nakakapinsala, siya ay isa pa ring tunay na Heaven Opening Cultivator. Kung talagang gusto niyang makipag-away sa kanya, malamang na walang lakas si Yang Kai para labanan, lalo na't ito ang kanyang Little Universe. Hindi inaasahan ni Yang Kai na ang unang taong nakita niya sa labas ng Little Universe na ito ay magiging Heaven Opening Cultivator. Ang isa ay kailangang maging magbantay laban sa iba, at ito ay pinakamahusay na huwag ilantad ang pangalan ng Star Boundary. Walang pakialam ang matanda, bahagyang ngumiti. So parang ganun. Sa hindi inaasahang pagkakataon, hindi na siya nagtanong pa. Bakit ako pinatawag ni Old Sir? Naguguluhan si Yang Kai. Kung hindi dahil sa mahiwagang hatik na iyon, hindi niya makikita ang lugar na ito. Napangiti ang matanda. Hindi ka lang tinawag ng matandang master na ito. Tumatanggap lang ako ng mga bagong dating na tumalon sa kanilang Little Universe. Habang nagsasalita siya, tinuro niya ang gilid. Tumingin si Yang Kai at natuklasan na hindi lang siya at ang matandang lalaki sa Little Universe na ito. May iba pang mga tao sa nakapalibot na mga bahura. Nanginginig ang puso niya. Pagpasok niya kanina ay wala siyang naramdaman, at malinaw na nilinggan niya ang paligid, pero wala man lang siyang nakitang iba. Tila kung hindi payag ang matandang ito, malamang ay hindi na siya makakakita ng iba. May 4 na figure, 3 lalaki at 1 babae. Ang isa ay isang matangkad at matipunong lalaki, ang isa ay isang marangal na babae, ang isa ay isang batang-bata, at ang isa ay tila demonic beast na may 2 sungay sa kanyang noo. Hindi alam kung anong bloodline niya. Nakaupo sila sa isang kalapit na bahura, sabay-sabay na nakatingin kay Yang Kai. Nilaybot sila ng tingin ni Yang Kai. Bukod sa batang ngumiti kay Yang Kai, ang iba ay walang ekspresyon. Hindi alam ni Yang Kai kung saang cultivation realms ang 4 na ito, ngunit dahil sila ay lumitaw dito, nangangahulugan ito na ang bawat isa sa kanila ay isang powerhouse sa antas ng Great Emperor sa kanilang sariling Little Universe. Lahat sila ay nag-condense ng sarili nilang dowsils, kung hindi, wala silang mga kwalifikasyon para gumala sa labas ng Little Universe na ito. Nang makita ang eksenang ito, kasama ang sinabi ng matanda, natigilan si Yang Kai at nagtanong. Tinawag din ba ni Old Sir ang mga taong ito? Ngumiti ang matanda at tumango. Maraming panganib sa Little Universe na ito. Para sa mga bagong dating na tulad mo, hindi ito magandang lugar. Kung padalos-dalos kang gumala-gala, malaki ang posibilidad na makatagpo ka ng mga hindi inaasahang panganib. Ang matandang ito ay narito upang iwaksi ang spiritual aura, at ang mga nakaakala nito ay pupunta rito upang makilala ang matandang ito, tulad ng munting kaibigan at ng iba pa. Bakit ginagawa ito ni Old Sir? Naguguluhan si Yang Kai. Kung ang matandang ito ay nagsabi na ito ay upang protektahan kayong mga bagong dating, maniniwala ba kayo? Dahan-daang umiling si Yang Kai. Pagkatapos ng paglilinang sa loob ng napakaraming taon, hindi nang ahas si Yang Kai na sabihin na nakita niya ang kalikasan ng tao, ngunit walang sino man ang gagawa ng ganoon kahirap na bagay nang walang anumang benepisyo. Tumawa ang matanda. Hindi mahalaga kung hindi ka naniniwala, ngunit ito nga ay isa sa mga dahilan. Ibig sabihin, may iba pang dahilan. Tanong ni Kai. Ang isa pang dahilan ay ang puwersa sa likod ng matandang ito ay kailangang sumipsip ng bagong dugo. Sa labas ng Little Universe na ito, mayroong hindi mabilang na puwersa, malaki at maliit, at maraming puwersa ang gagawa nito. Makakatanggap sila ng ilang mga bagong dating na tumalon palabas ng Little Universe at ibalik sila para palitan ang kanilang lakas.
Ang pamamaraang ito ay hindi bihira, at hindi lamang ang aking puwersa ang gumagawa nito. Munting kaibigan, ikaw ay nakatadhana na marinig ang tawag ng matandang ito at pumunta rito. Bahagyang kumunat ang noo ni Yang Kai at nagtanong. Maaari ko bang tanungin kung ano ang puwersa sa likod ni Old Sir? Ang sabi ng matanda, malalaman mo sa inaharap, walang silbi ang pagsasabi pang yun. Paano kung ayaw kong sumama sa puwersa ni Old Sir? Tanong ni Yang Kai. Sa sandaling sinabi ito, malinaw na naramdaman ni Yang Kai ang pagtingin ng apat na tao sa bahura. Sabi ng matanda, bahala ka na. Itong matandang ito ang may pananagutan lang sa pagtanggap ng mga bagong dating. Pagbalik mo, may magpaliwanag sa iyo ng lahat. Sa oras na iyon, nasa iyo kung gusto mong sumali o hindi. Kung gusto mong sumali, pwede kang magstay. Kung ayaw mo, walang pipilitin. Tumanggo si Yang Kai. Naranasan na niya ang ganitong sitwasyon nang pumasok siya sa Ancestral Territory. Sa Ancestral Territory, marami ring puwersa ang nakapwesto sa iisang lugar, na sumisipsip ng mga bagong dating upang palitan ang kanilang lakas. Gayunpaman, sa paghahambing, ang pamamaraan ng matanda ay walang alinlangan na mas mahusay. Hanggat ang isa ay mausisa, dapat silang maakit ng Spirit Dispersing Machine. Walang kaugnayan si Yang Kai sa labas ng Little Universe na ito, at ngayong nahiwalay na siya kay Zhang Ruoshi, hindi na niya alam kung saan pupunta. Nagkataon lang na gusto niyang maghanap ng lugar na maraming tao para magtanong tungkol sa ilang impormasyon. Dahil sinabi na ng matandang nasa harapan niya, natural na hindi hihingi ng pagtanggi si Yang Kai. Si Yang Kai ay hindi lubos na naniwala sa mga salita ng matanda, ngunit sa ngayon, ang kanyang sariling kaligtasan ay hindi isang alalahanin. Old Sir, may tanong pa si Junior. Naikuyom ni Yang Kai ang kanyang mga kamao. Sige lang. Tumalon si Junior mula sa universo kasama ang isa pang kaibigan at pumasok sa malawak na universo na ito. Gayunpaman, sa kalagitnaan, bigla kaming nakatagpo ng isang halimaw na tinatawag na Thousand Joints Worm. Matapos lamunin nito, hindi maipaliwanag na nakarating kami sa ibang lugar. Sa puntong ito, ngumiti ang matanda at sinabing, magtiwala ka, dapat ligtas ang kaibigan mo. Paki-enlighten me, Old Sir. Ang Thousand Joints Insect ay isang kakaibang pag-iral sa labas ng Little Universe na ito. Ang pagsilang nito ay hindi mahuhulaan, ngunit ito ay hindi nakakapinsala. Kapag tiningnan mo ito mula sa malayo, marami ka bang butas sa katawan? Oo. Ang mga butas na iyon ay konektado sa mga random na sulok ng malawak na universo na ito. Nilamon ka ng Thousand Joints Worm at lumabas sa isa sa mga butas na iyon. Pagkatapos, nagpunta ka sa isang ganap na naiibang lugar mula sa dati. Ang iyong kaibigan ay dumanas ng parehong kapalaran tulad mo, pero hindi namin alam kung nasaan siya ngayon. Ganoon ba? Natigilan si Yang Kai. Gayunpaman, likas niyang naramdaman na hindi dapat magkamali ang matandang nasa harapan niya. Ngayong naisip niya ito, mula sa sandaling siya ay nilamon ng Thousand Joints Insect hanggang sa sandaling siya ay nakatakas, nagkaroon ng lubos na halatang pagbabago-bago ng space principles nang siya ay tumakas, na parang sumailalim siya sa isang malayuang teleportasyon, na kung saan ay mahinang naaayon sa paliwanag ng matanda. Ngunit sa ganitong paraan, tiyak na si Zhang Ruoshi ay hindi nasa panganib, kaya gamaan ang loob ni Yang Kai. Kaya lang hindi niya alam kung saan siya na-teleport. Maraming salamat, Old Sir. Si Junior ay gusto pang magtanong. Little friend, pagod ka siguro pagkarating mo sa malayo. Magpahinga ka muna. Nakangiting tumingin ang matandang lalaki kay Yang Kai, at habang nagsasalita siya, marahan niyang tinapik ang bilog na mangkok ng ilang beses gamit ang kanyang daliri. Ang mga pagdududa sa puso ni Yang Kai ay biglang hamupa, na para bang ito ay isang tanong na hindi niya dapat itanong. Agad siyang nagpakita ng hiya at sinabing, tama si Senior, saka hindi ko iistorbahin ang casting ni Senior. Pagkatapos, magalang siyang umatras. Tumanggo ang matanda, pumikit, at nagpatuloy sa paghahagis ng Spirit Dispersing Art. Pagtingin sa paligid, tumalon si Yang Kai sa isang walang tao na bahura, naupo nang naka-cross-legged, at nagsimulang iikot ang kanyang secret art. Sa susunod na sandali, isang walang katulad na dalisay na spirit chi ang dumaloy sa kanyang katawan sa pamamagitan ng kanyang mga butas, na nanginginig sa kanyang espiritu. Bagamat ito ang mini-universe world ng matandang lalaki, na umiral sa pagitan ng katotohanan at ilusyon, isa pa rin itong sariling mundo. Ang spirit energy dito ay tunay ding spirit energy, na maaaring makuha upang mapahusay ang lakas ng isang tao. Bukod dito, ang spirit energy sa mini-universe world na ito ay napakayaman at dalisay na ito ay walang kapares saan man sa star boundary. Tahimik na ibinuka ni Yang Kai ang kanyang mga mata, nakita ni Yang Kai na ang apat na iba ay sabik na nilalamon ang spirit energy, kaya't pinabayaan na lamang niya ang kanyang mga pag-aalinlangan at matako itong hinigop. Gayunpaman,
hinati pa rin niya ang isang bahagi ng kanyang isip upang suriin ang kanyang katawan. Nang sabihin ng matanda ang mga huling salitang iyon, malinaw niyang naramdaman na wala siyang kapangyarihang pigilan ang kanyang mga salita. Sa madaling salita, sa oras na iyon, siya ay ganap na masunurin sa matanda, kaya siya ay nakaramdam ng hiya. Ngunit pagkatapos ay nagkaroon ng bisa ang Soul Wormang Lotus at tinulungan siyang makabawi. Martial Peak, Kabanata 3835. Isa pang dumating. Ang katotohanan na ang Soul Wormang Lotus ay kumikilos ng ganito ay nangangahulugan na ang matanda ay tiyak na binastos sa kanya ngayon lamang. Kaya lang, masyadong mataas ang cultivation ng matanda, napakatalino ng kanyang teknik, o marahil ay ang epekto ng bilog na mangkok ang pumipigil kay Yang Kai na makita ito. Kung hindi dahil sa proteksyon ng Soul Wormang Lotus, hindi alam ni Yang Kai kung ano ang mangyayari sa kanya. Oo naman, walang librerang tanghalian sa mundong ito. Paulit-ulit na sinasabi ng matanda na walang pumipilit sa kanya na sumama sa puwersa sa likod niya sa hinaharap kung ayaw niya, ngunit kung susuriin ang kanyang kasalukuyang mga aksyon, kung talagang ayaw niyang sumali, hindi ito matatapos, mabuti para sa kanya. Pero dahil nandito na siya, imposibleng umatras siya. Bukod dito, handa rin si Yang Kai na pumunta sa mataong lugar para magtanong tungkol sa impormasyon. Ngayon na siya ay pumasok sa mundong ito, ang kanyang pag-unawa sa lugar na ito ay limitado sa kung ano ang kanyang napag-usapan kay Zhang Ruoshi. Lahat ng iba ay misteryo pa rin sa kanya. Kung masusundan niya ang matanda sa isang puwersa, maaari niyang maingat na magtanong tungkol dito at dahan-dahang planuhin ang susunod niyang gagawin. Sa kabilang banda, inaasahan ni Yang Kai na maakit si Zhang Ruoshi dito. Pagkatapos ng lahat, si Ruoshi ay nilamon ng 1,000 joint insect na kasama niya. Kung papalarin siya, baka lumitaw siya sa hindi kalayuan at maakit siya rito ng spiritual opportunity ng matanda. Kung iyon ang kaso, maaari silang muling magsama. Sa pag-iisip nito, hindi na nag-alala si Yang Kai at near-relax na lang niya ang kanyang isipan para makuha ang nakapalibot na world energy. Ganoon din ang ginagawa ng kalapit na 3 tao at isang monster beast. Bagamat hindi alam ni Yang Kai kung saang maliit na mundo sila nanggaling, kitang-kita na lahat ay nagmula sa iba't ibang lugar. Makikita ito sa paraan ng pananamit nila. Maraming mga detalye ang bahagyang naiiba, ngunit kahit saang small world sila nanggaling, malinaw na hindi sila kailanman nanatili sa isang lugar na may ganoong magandang kapaligiran sa pagtatanim. Lahat sila ay sabik na naglilinang. Pagkatapos ng nangyari noon, naghinala pa si Yang Kai na gumamit ang matanda ng ilang uri ng secret technique sa 4 na taong ito para sundin siya. Napanatili ng matanda ang parehong posture. Hinawakan niya ang mangkok ng limo sa isang kamay at dahan-daang niyakap ito ng isa. Ang di nakikitang espiritual na lakas ay patuloy na lumaganap mula sa maliit na universo patungo sa sansinukob, na umaakit sa mga bagong dating na dumating. Ang pamamaraang ito ay medyo katulad ng pangingisda. Kung ang taong nakadama ng spiritual opportunity ay hindi masyadong mausisa o may matinding pakiramdam ng panganib, hindi sila pupunta rito. Mabilis lumipas ang oras. Kahit na ang maliit na mundo ay isang maliit na mundo, ito ay nasa pagitan pa rin ng katotohanan at ilusyon. Hindi ito kasing kabig-habigani ng isang tunay na small world. Walang araw, buwan, bituin, at ang mga tanawin sa paligid ay hindi nagbabago. Ito ay malamang na may kaugnayan sa estado ng pag-iisip ng matanda. Matapos maghintay ng hindi kilalang tagal, tinansya ni Yang Kai na ito ay hindi bababa sa 1 taon, ngumiti ang matandang lalaki at sinabi. Hindi ko alam kung sinong munting kaibigan ang nagpasaya sa amin ng kanyang presensya, ngunit ang matandang ito ay hindi lumabas ka para batiin ka, pasok ka. Ang kanyang mga salita ay eksaktong kapareho noong unang dumating si Yang Kai. Nang marinig ito, nalaman kaagad ni Yang Kai na may dumating na bagong dating. Hindi niya maiwasang magmukhang gulat habang palihim na inaabangan ito, iniisip kung si Zhang Ruoshi ba iyon. Ang boses ay iyon sa isang babae, at ito ay hindi masyadong matanda. Napangiti ang matanda, hindi naman kasi nagpapalusot ang matandang ito, nandito na ang matandang ito. Mabuti na lang at hindi pa nakikita ng dalagang ito. Pasok ka na, ngumiti ang babae sa labas ng pinto. Sa tingin mo ba papasok ako dahil lang sa sinabi mo? Hindi papasok ang dalagang ito. Pagkatapos ng isang paghinto, tinanong niya, nasa likod ka ba ng pintong ito? Ang tono ng tanong niya ay naisip niya na nakatingin siya sa pinto. Oo, tumanggo ang matanda, pagkatapos lumabas ka at magsalita, hihintayin ka ng dalagang ito sa labas ng pinto. Tumawa ang matanda. Medyo mapagbantay si young lady. Humph, dapat laging mag-ingat sa iba. Hindi ko nga alam kung sino ka, kaya paano ako makapasok ng ganoon kadali? Hindi yun hindi makatwiran. Bahagyang ngumiti ang matanda. Habang nagsasalita siya, bigla siyang gumawa ng handsill. Gayunpaman,
Gusto pa rin ng matandang ito na imbitahan ang dalaga sa loob para makipag-chat. Sa sandaling bumagsak ang mga salitang ito, isang sigaw ng alarma kaagad ang dumating mula sa labas ng pinto, na sinamahan ng pagmumura ng babae. Magnanakaw, maglakas loob ka. Ha! Pagkatapos nito, isang layer ng mga ripple ang lumitaw sa paligid ng matanda, at isang magandang figure ang lumitaw mula sa manipis na hangin. Yung babaeng tumangging pumasok sa pinto kanina. Sino ang nakakaalam kung anong paraan ang ginamit ng matanda para mahuli siya? Naiintindihan ni Yang Kai. Kung titingnan ang sitwasyon, hanggat ang isang tao ay hinihila ng spirit essence ng matanda, payag man sila o hindi, kailangan nilang pumasok sa pinto at pumasok sa maliit na mundong ito. Ang mga handa ay magiging ligtas, habang ang mga ayaw ay direktang madakip. Ang matandang ito ay may isang hindi nakakapinsalang ngiti sa kanyang mukha, ngunit siya ay talagang napakalabis. Ang ganitong uri ng tao ay ang pinakawalang awa. Hindi mapigilan ni Yang Kai na maging mapagbantay. Tila sobrang init ng ulo ng babae. Matapos makunan, agad na bumungad sa kanyang katawan ang isang tabing ng tubig, at sa pagtaas ng kanyang kamay, ang walang katapusang tabing ng tubig ay naging puting seda na lumipad patungo sa matanda. Isang malakas na hangin ang umihip, na may halong tunog ng mga alon. Nagtaas ng kilay si Yang Kai at hindi maiwasang magpuri sa kanyang puso. Ang puting seda na iyon ay hindi isang tunay na puting seda, ngunit malinaw na pino mula sa isang malaking ilog. Ang kapangyarihan ng hatek na ito ay ang kapangyarihan ng isang ilog, at walang limitasyong singaw ng tubig ay kusang kumalat. Mapangahas, ilang galit na sigaw ang sabay-sabay, at ang apat na tao na nakaupo sa bahura at nagmumuni-muni mula nang pumasok si Yang Kai ay sabay-sabay na lumabas. Ang matipunong lalaki ay nagwagayway ng kanyang kamao, ang marangal na babae ay bumunot ng kanyang espada, ang bata ay naglabas ng isang parang lambanog na kayamanan at ibinaba ito ng isang bato, at ang dalawang sungay na halimaw ay umungal at naging isang katawan na parang tigre. Nakatitig ng walang laman si Yang Kai. Gayunpaman, mabilis siyang nag-react at tumalon din mula sa bahura. Pagkatapos, nagpadala siya ng hampas ng palad sa babae. Nagbago ang ekspresyon ng babae. Malinaw na hindi niya inaasahan na makukubkob siya ng napakaraming tao sa sandaling pumasok siya. Bagamat isa rin siyang powerhouse sa antas ng Great Emperor at pinalamutian niya ang sarili niyang Tao Seal, na hindi ginawa ng isa sa mga taong naruroon. Makakalaban lang sila ng tabla sa one-on-one battle, lalo pa ang isa laban sa 5. Ang puting seda na hinugot niya ay agad na naging tabing tubig na bumabalot sa kanyang katawan. Sa sunod-sunod na pagsabog, ang tabing ng tubig ay bumagsak, at ang babae ay pinalipad, ang kanyang mukha ay mapatla at walang dugo. Siya ay isang powerhouse sa antas ng Great Emperor, ngunit sa sandaling ito, nakaupo siya sa lupa na may luha sa kanyang mga mata at tinakpan ang kanyang puwitan ng kanyang mga kamay, na mukhang labis na napinsala. Ikaw. Binubuli mo ako, para siyang bata na natalo sa laban. Gustong tumawa ni Yang Kai, ngunit nahihiya siyang gawin iyon. May pakinabang ka sa numero. Napaupo ang babae sa lupa at hindi bumangon. Galit niyang tinitigan si Yang Kai at ang iba pa, at sa wakas ay itinoon niya ang kanyang mga mata sa matanda. Kung may kakayahan ka, awayin mo ako one-on-one. Buong pusong ngumiti ang matanda. Gusto mo bang awayin ako ni Miss One-on-One? Oo, ikaw lang at ako, huwag silang makialam. Iniunat ng babae ang kanyang daliri at isa-isang itinuro si Yang Kai at ang iba pa. Dahan-daang umiling ang matanda. Hindi ka bagay sa matandang ito. Paano mo malalaman kung hindi tayo nag-away? Mukhang hindi kumbinsido ang babae. Kung gayon gusto mo bang subukan? Pinaglaruan siya ng matanda ng may labis na interes. Siyempre gusto kong subukan. Ang babae ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin at sumigaw. Nang sabihin niya ang unang salita, walang kakaiba, ngunit nang sabihin niya ang huling salita, sumugod na siya sa harap ng matanda. Siya ay kasing liksi ng isang rakon, ang kanyang balingkinita na malajed na palad ay naging malinaw na kristal, pabago-bago ng isang misteryosong puwersa habang hinahampas nito ang matanda. Hindi mapawi ang ngiti ng matanda habang tahimik na nakatingin sa kanya. Hindi siya gumagalaw, nagluwa lang ng isang salita. Condense. Biglang nanigas ang babae sa harap ng matanda, hindi makagalaw. Tila sa sandaling ito lamang niya napagtanto ang malaking agwat sa pagitan niya at ng matandang ito, at hindi niya maiwasang mamatla, nanginginig ang mahahabang pilikmata. Gusto mo bang subukan ulit? Tanong ng matanda, kumurap-kurap ang babae at masunuring sinabi. Hindi ako mangangahas, kung hindi ka maglakas loob, tumigil ka. Ikinaway ng matanda ang kanyang kamay. Sa sandaling lumabas ang mga salitang ito, agad na nabawi ng babae ang kanyang kalayaan. Ang kanyang katawan, na nasa open siba, ay biglang sumugod at kalahating lumuhad sa lupa, ikinulong ang kanyang mga kamao, at nagsabi. Ang batang babae na ito ay bago at walang karanasan at naisip na walang kalaban sa mundong ito,
ngunit ngayon mayroon akong nakita ko si Senior at nalaman na laging may mas magaling kaysa sa akin. Hinihiling ko kay Senior na tanggapin ang batang babae na ito bilang isang disipulo, at ang disipulong ito ay magiging magalang at matulungin kay Master sa hinaharap. Ang kanyang mga galaw ay malinis at maayos, nang walang kaunting pag-aalinlangan, at ang kanyang mga salita ay napakakinis din, na para bang sinabi niya ang mga ito ng hindi mabilang na beses, ngunit ang kanyang ekspresyon ay walang katulad na taos-puso. Ang lahat ng mga taong naruroon, kabilang ang matanda, ay nahuli na hindi handa ng babae. Natigilan din si Yang Kai, iniisip kung sino ang babaeng ito. Kanina lang siya sumisigaw kaya paano siya naging alagad sa isang kisap mata. Medyo masyadong mabilis ang pagbabagong ito sa ugali. Sa kabaligtaran, ang matipunong lalaki at ang lalaking monster race ay parehong nagpakita ng hitsura ng panghihinayang matapos itong mapagtanto. Medyo naantig din ang marangal na babae, pero parang walang pakialam ang batang-bata. Parang may nanglamlam sa kanila, lahat ng naruroon ay tahimik, at tanging tunog ng alon na humahampas sa mesa ang maririnig. Biglang tumawa ang matanda at iniunat ang kamay para alalayan ang braso ng babae. Bihira ka kasing maalalahanin, tuwang-tuwa ang matandang ito, pero hindi naman urgent ang usapin ng apprenticeship for the time being. Ito ang unang beses kang makita ng matandang ito kaya wala akong masyadong alam sa ugali mo. Pagkatapos ng kaunting pagmamasid sa hinaharap, kung ikaw ay ayon sa gusto ko, maaaring tanggapin ka ng matandang ito bilang isang alagad. Tuwang-tuwa ang babae. Nagpapasalamat ang alagad na ito kay Master. Anong pangalan mo? Nakangiting sagot ng babae. Asan ang pangalan ng alagad na ito? Saan ka nagmula? Umiling si Asan. Hindi alam ng disipulong ito. Ang mundong pinanggalingan ng disipulong ito ay si Rana, at ang disipulong ito ay ang tanging buhay na tao sa lugar na iyon. Habang nagsasalita siya, ang kanyang mukha ay puno ng kalungkutan. Ang mga tao ay may buhay at kamatayan, at gayon din ang mundo. Hindi mo na kailangang masyadong pakialaman ito. Ngayong nakawala ka na sa gapos ng mundong ito at nakikita mo na ang malawak na universo, hindi ba mas mabuti na kaysa makulong sa isang lugar? Tama si Master. Malakas na tumango si Asan, may masayang ekspresyon sa kanyang mukha. Wala na ang tahanan ni Asan, kaya ang tahanan ni Master ang magiging tahanan ni Asan sa hinaharap. Hindi nagkomento ang matanda, ibinaling ang tingin sa iba at sinabing, "Okay, nandito na ang lahat, kaya dapat na tayong bumalik." Nang marinig niya itong sabihin, si Yang Kai at ang iba pa ay nagpakita ng kagalakan. Bagamat maganda ang cultivation environment dito, dahil ang lahat ay tumalon na sa mundong ito, natural na gusto nilang makakita ng mas kapana-panabik na mundo. Ngayong aalis na sila sa lugar na ito at sundan ang matanda sa mundo sa likuran niya, natural na interesado sila. Marshall Peak, Kabanata 3836. Seven Wonders Land. Hindi na nag-aksaya ng oras ang matanda at tinawag ang lahat. Inunat niya ang kamay niya at tinuro sa harap niya. Agad na bumungad sa kanya ang isang pinto. Tiningnan ni Yang Kai ng malapitan at nakitang ito ay walang iba kundi ang nakita niya sa kawalan noon. Sa isang langit-ngit, itinulak ng matanda ang pinto, at ang lahat ay lumabas sa isang solong file. Ang lugar na kanilang tinigilan ay ang lugar na kanilang pinasukan kanina. Sa sandaling ito, ang pinto ay pumipihit at nag-transform sa hugis ng isang malaking barko. Dalawang lubid na umaagos ng may liwanag ang nakaunat mula sa busog ng barko, at ang mga lubid ay nakabalot sa dalawang batong leon. Nakapagtataka, ang mga batong leon ay ang dalawang nakasquat sa kaliwat kanan ng pinto. Nang makita ito ni Yang Kai, agad niyang nalaman na tama ang kanyang hula. Ang dalawang batong leon ay talagang pambihira. Kung hindi, paano magkakaroon ng ganitong pagbabago? Sa sandaling ito, ang mga figure ng dalawang batong leon ay lumawak ng husto, at isang napakabangis na aura ang lumabas sa kanilang mga katawan. Ipinilig nila ang kanilang mga ulo at iginagalaw ang kanilang mga buntot sa isang kahanga-hangang paraan. Napatulala ang mga bagong dating sa barko. Hindi dahil sa milagroso ang pagbabago ng mga batong leon, ngunit ang aura na nagmumula sa dalawang batong leon ay hindi mas mababa sa kanila, at ito ay nalampasan pa nga nila. Sa madaling salita, ang lakas ng dalawang batong leon na ito ay malamang na mas mataas kaysa sa kanila. Lahat sila ay mga Panginoon sa kanilang sariling mga mundo, mga Great Emperor na nag-condense ng mga Dawsil, at lahat sila ay pinakamataas sa kanilang sariling mga mundo. Ngayong nasa labas na sila ng mundong ito at nakita na ang dalawang kakaibang hayop na humihila sa barko ay mas mabigat kaysa sa kanila, hindi na kailangang banggitin kung gaano pait ang pakiramdam sa kanilang mga puso. Pinagmasdan ng matanda ang mga ekspresyon ng lahat at kinuha ang kanilang pagkagulat, at ngumiti siya ng buong puso. Wow, Master, ano ang dalawang bagay na ito? Mukhang napakalakas nila.
Tumayo si Asan sa busog ng barko at tumingin sa ibaba, at hindi niya itinago ang kanyang pagkagulat habang siya ay bumulalas. Hindi sinasadya ng matanda ang paraan ng pakikipag-usap nito sa kanya, o masasabing wala siyang pakialam. Nakangiting sabi niya, ang dalawang maliit na bagay na ito ay orihinal na dalawang batong embryo ng aking Kikiawland. Nang maglaon, nakakuha sila ng ilang pagkakataon at nakakuha ng katalinuhan. Akala ko hindi sila masama, kaya ginamit ko sila para bantayan ang pinto at hilahin ang barko. Kikiawland. Nagtaas ng kilay si Yang Kai. Senior, pwede ko bang tanungin kung ang Kikiawland na binanggit mo kanina ay ang lugar na pupuntahan natin ngayon? Hindi pa niya nakakausap ang matanda sa loob ng isang taon na siya ay nasa maliit na mundo, kaya hindi niya alam kung saan nanggaling ang matanda. Ngayong narinig niyang binanggit niya ito, natural na siyang nagpapansin. Oo, tumango ang matanda. Ang Kikiawland ba ay isa sa 72 Blessed Lands? Biglang nagpakita ng gulat ang matipunong lalaki. Oh, alam mo ba ang tungkol sa 72 Blessed Lands? Nakangiting sinulyapan ng matanda ang matipunong lalaki. Magalang na sumagot ang kabilang partido. Ang junior na ito ay nagmula sa Black River Realm. May isang makapangyarihang senior na bumalik doon at nag-iwan ng ilang salita. Kaya, alam ng junior na ito na mayroong 36 na paraiso at 72 Blessed Land sa labas ng sansinukob na ito. Umiling ang matipuno ang lalaki. Hindi ko alam. Nag-iwan ba siya ng anumang alaala para hanapin mo? Muling tanong ng matanda. May inilabas ang matipunong lalaki sa kanyang dibdib at magalang na iniabot. Ito ang token na iniwan ng senior. Matalim ang mga mata ni Yang Kai, at agad niyang nakita na ito ay isang piraso ng jade. Hindi ito katulad ng jade na nakita niya noon, at hindi niya alam kung anong uri ng jade iyon, ay. Sa loob ng jade, may isang maliit na isda na lumalangoy sa paligid na para bang ito ay buhay. Bagamat hindi niya makita kung ano ang isda sa jade, bahagyang naramdaman niya na naglalaman ito ng isang misteryosong kapangyarihan. Alam niya na ito ay dapat ang token na iniwan ng Great Master ng Black River Realm para sa kanyang mga juniors. Nanginginig ang puso niya, at nanlamig ang buong katawan niya. Hindi ito dahil sa token, kundi dahil sa walang pag-aalinlangan na ugali ng matipunong lalaki sa matanda. Dati, siya ay pinagplanuhan ng matanda, at nakatakas lamang sa proteksyon ng Soul Wormang Lotus. Iniisip ni Yang Kai kung may ginawa ba ang matanda sa iba. Ngunit ang mga hula ay mga hula lamang, at si Yang Kai ay hindi mapakali sa mga gawain ng iba. Nang mahuli si Asan at sasaktan na sana ang matanda, ang matipunong lalaki at ang iba pa ay kumilos ng magkasama upang protektahan siya. Si Yang Kai ay medyo sigurado sa kanyang hula. Kung walang ginawa sa kanila ang matanda, paano magkakaroon ng ganoong reaksyon itong apat na Great Emperor mula sa iba't ibang world universe? Gustuhin man nilang pasayahin ang matanda ay hindi sila magkakasamang kumilos. Sa sandaling ito, ang jade na ito ay talagang isang napakahalagang bagay sa katawan ng matipunong lalaki. Gamit ang jade na ito bilang gabay, tiyak na mahahanap niya ang kinaroroonan ng senior sa kanyang mundo at mapuntahan siya. Sa oras na iyon, natural na siya ay aalagaan, at hindi na kailangang makipagkompromiso sa ilalim ng pakpak ng ibang tao. Ngunit napakamahal na bagay, talagang inilabas iyon ng matipunong lalaki matapos ang casual na tanong ng matanda, at hindi man lang niya binantayan ang matanda. Ito ay napakalinaw. Ang ilang mga tao sa tabi niya ay walang anumang kakaibang reaksyon, at sa halip ay naramdaman na ganito ang dapat. Pagkatapos na mailabas ng matipunong lalaki ang jade, bahagyang nanliit ang mga mata ng matanda. Inabot niya ito at kinuha, maingat na sinuri. Maya-maya, sumilay ang ngiti sa kanyang mukha. Dahil ito ay pabuya mula kay senior, dapat mong ingatan ito. Baka maging kapaki-pakinabang ito sa hinaharap. Marahang tumango ang matipunong lalaki at iniligpit ang piraso ng jade. Lumingon pa siya at pinandilatan ang iba. Hindi sa hindi niya alam ang halaga ng kanyang jade piece, ngunit naimpluwensyahan siya ng secret technique ng matanda at nagtiwala sa kanya. Hindi makita ni Yang Kai kung gaano kalaki ang tiwala na ito sa ngayon. Gayunpaman, sa wakas ay natitiyak niya na ang lahat ng pumasok sa maliit na universo ay pinalayas ng matanda. Hindi lang niya alam kung may pagkana si Asan na huling pumasok. Alam kong marami kang tanong. Tara na, mag-uusap tayo sa daan. Habang nagsasalita ang matanda, marahang itinaas niya ang kanyang kamay, at ang dalawang stone lion na humila sa bangka ay agad na nagtaas ng ulo at umungal bago tumakbo pasulong. Sa isang iglap, ang malaking bangka ay sumulong na parang kidlat. Nagulat si Yang Kai sa kanyang dila. Ang dalawang stone lions na ito ay mukhang tanga, ngunit hindi niya inaasahan na sila ay napakabilis. Hindi nakakagulat na kinuha sila ng matanda bilang mga kulis. Pagkaraan ng ilang saglit na paglayag ng bangka, ngumiti ang matanda at sinabing, ngayon lang, may nagtanong kung ang Kikiawland ay may 72 Blessed Lands.
Bumaling sa matipunong lalaki, umiling siya at sinabing, ang Kikiaw Land ay hindi isa sa 72 Blessed Lands. Master, ano ang 72 Blessed Lands? Kinusat ni Asan ang malalaking mata niya, baka sa mukha niya ang pag-usisa. Hindi lang siya, kundi ang marangal na babae, ang bata, at ang lalaking monster race, lahat ay nagpakita ng naguguluhang mga ekspresyon. Malinaw, hindi pa nila narinig ang tungkol dito. Sinundan ni Yang Kai ang karamihan at tumingin sa matandang lalaki ng walang laman. Mukhang dahil sa pagbabalik nila ay medyo maganda ang mood ng matanda. Ipinaliwanag niya. Sa malawak na sansinukob na ito, mayroong hindi mabilang na mga blessed lands, ngunit maaari din silang hatiin sa 3, 6, at 9 na baitang. Ang mas malalakas na puwersa ay sumasakop sa mas mahusay na mga teritoryo, mas mahina ang sinasakop ng mga ito. Lahat kayo ay nagmula sa iba't ibang maliliit na mundo, ngunit nasaan ka man, ang prinsipyong ito ay pareho. Sa mga teritoryong ito, ang pinakamahuhusay ay maaaring hatiin sa 72 Blessed Lands at 36 na Heavenly Home. Ang mga sumasakop sa mga treasured na lupaing ito ay pawang mga dakilang kapangyarihan na ang lakas ay yumanig sa mundo. Oh, biglang naunawaan ni Asan. Naiintindihan ng disipulong ito. Nagpatuloy ang matanda. Kung ang Kikiaw Land ay isa sa 72 Blessed Lands, hindi ito ang Kikiaw Land, kundi ang Kikiaw Blessed Lands. Naiintindihan mo ba? Itinuro ang mga salitang ito sa matipunong lalaki. Tumango ang matipunong lalaki. Salamat senior sa paliwanag mo. Hindi na kailangan yan, hindi naman sikreto. Hanggat mananatili ka sa labas ng sansinukob na ito sa loob ng ilang taon, natural na malalaman mo. Paghinuhan ni Yang Kai. Kung gayon, ayon sa sinabi ng senior, ang mga puwersang sumasakop sa Blessed Lands ay dapat mayroong mga salitang Blessed Lands sa likod ng kanilang mga pangalan. Ganyan talaga, pero hindi lahat. Umiling ang matanda. Halimbawa, ang 10,000 Devil Heavens ay sumasakop sa isa sa mga Blessed Lands, ngunit ito ay tinatawag lamang na 10,000 Devil Heavens, hindi ang 10,000 Devil Paradise. Kinusat ni Yang Kai ang kanyang mga mata, 10,000 Devil Heavens. Sa pangalan pa lang, halatang-halata na ito ang lugar ng pagtitipon ng demon race. Hindi naman sa lugar na iyon nanggaling si Mo Sheng, tama ba? Upang masakop ang isang Blessed Land sa malawak na universo na ito, ang 10,000 Devil Heavens na ito ay dapat na isang bagay. Kung alam nila na si Mo Sheng ay namatay sa Star Boundary, ipaghihiganti ba nila siya? Ngunit muli, nawasak ang pisikal na katawan ni Mo Sheng, at gumugol siya ng ilang 10,000 taon upang tipunin ang espiritual na enerhiya ng Star Boundary. Kung alam ng mga puwersa sa likod niya ang tungkol sa kanyang sitwasyon, paano nila ito babaliwalin? Agad na nag-relax si Yang Kai, kahit na si Mo Sheng ay talagang nanggaling sa 10,000 Devil Heavens, hindi malalaman ng 10,000 Devil Heavens ang kanyang sitwasyon. Nagpatuloy ang matanda. Gayunpaman, kahit na ang aking 7 Wonders Land ay hindi maihahambing sa Blessed Lands, ito ay medyo maganda pa rin sa 3,000 World. Ang master ng aking 7 Wonders Land ay ang 7 Wonders Heavenly Lord, na bihasa sa alchemy. Ang kanyang mga spirit pills ay sikat kaya kahit na ang mga Blessed Lands ay minsan ay humihingi ng 7 Wonders Lands alchemy. Napakahusay. Nagulat si Asan. Bahagyang ngumiti ang matanda. Malalaman mo rin sa hinaharap. Ngayon, kaunti lang ang sinabi sa iyo ng old master na ito dahil nagtanong ka. Gusto talagang magtanong ni Yang Kai tungkol sa Heaven Splitting Pill. Ayon kay Zhang Ruoshi, ang bagay na ito ay isang mahirap na pera sa labas ng universo, katumbas ng source crystals sa Star Boundary. Dahil ang 7 Wonder Heavenly Lord ay bihasa sa alchemy, dapat alam din niya kung paano pinuhin ang Heaven Splitting Pill. Nang pag-usapan niya ang tungkol sa Heaven Splitting Pill kay Zhang Ruoshi, iniisip pa rin ni Yang Kai na kunin ang recipe nito, ngunit hindi niya inaasahang makukuha niya ito ng ganoon kabilis. Gayunpaman, batay sa sitwasyon sa labas ng universo, ang recipe ng Heaven Splitting Pill ay talagang isa sa mga nangungunang sikreto ng isang mahusay na puwersa, kaya hindi ito madaling malaman. Higit pa rito, hindi masyadong malinaw si Yang Kai sa kung anong uri ng puwersa itong Kikiaw Land. Sa paraan pa lamang ng pagkilos ng matandang ito, malinaw na ang Kikiaw Land na ito ay hindi isang sikat na righteous sect. Lahat ng sinabi ng matandang ito noon ay parang sinusubukan niyang purihin ang sarili. Pagkatapos noon, maging ang marangal na babae, ang bata, o ang monster race, lahat sila ay nagtanong tungkol sa mga bagay na gusto nilang malaman. Tulad ni Yang Kai, tumalon lang sila sa kani-kanilang small world nang maakit sila ng spirit opportunity ng matanda, kaya wala silang ideya kung ano ang nangyayari dito. Pinapasagot ni Yang Kai si Zhang Ruoshi sa kanyang mga tanong, kaya kahit na wala siyang gaanong alam, mas mahusay siya kaysa sa iba. Siyempre, exception ang matipunong lalaki.
Isang senior mula sa kanyang Black River Realm ay minsang bumalik at dapat ay nag-iwan ng ilang impormasyon tungkol sa universo. Mahaba ang paglalakbay, ngunit sinagot ng matanda ang bawat tanong na nakikinabang sa lahat ng nakasakay.